Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy pa rin tayo dito sa pag-update ng ongoing Esports World Cup. Nandiyan na nga sila Magnus Carlsen, ang world number 1. Poland number 1 player, Jan Krzysztof Duda ang nakamatch dito. Ang format po, first to make 1.5 points sa kanilang rapid games ay panalo na at ang matatalo naman bababa sa losers bracket. Okay, dito po muna tayo mag-focus sa match nila at bago natin simulan, sagutan muna natin yung puzzle na nasagutan nyo last time mga kamatyas. Ito yung nalaktawan ko eh. Okay, congratulations sa mga nakakita ng Brilliant Sacrifice Queen takes Knight. Tapos H7, iiwas ang King and then Knight takes G6, matchas. Okay po. So mamaya ang shoutout natin sa end part ng ating video. At ito naman ang next puzzle natin. Ayan, it's black to play mga kamatyas. Ano kaya dito? Ang brilliant na naman nagagawin ng black. Okay, paki-analyze mabuti at ito po ay hatid sa atin ng Internet Chess Club. Okay? Shout out sa mga makakasagot sa ating bukas na upload mga kamatyas. Okay? Ayan, at sa mga wala pa pong ICC, ang link ay makikita nyo lang po sa description below. Game 1, white dito si world number 1. Himayin po natin mga kamatyas. Nag D4, Knight F6 si Duda. Nag C4, E6, G3. Yan. Pagka ganyan, ito ay approaching Catalan opening. D5, Bishop G2. Kinapture ang C4. Pag kinapture naman po yan, kung tawagin ito ay, ayan, lalo na may Queen A4 check, open variation ng Catalan. Knight BD7 at Knight F3 muna. No? So hindi nagmamadali si Magnus na kuhanin yan dahil anytime naman makukuha yan at wala pang sapat na pangdepensa ang black dyan. Kaya ginamit muna ang timing or tempo sa development. At nag A6 para mag B5. Ayan na, para syempre, imagine niyo maka B5 yan. Makaka-atake na, titibay pa yung pawn sa C4. At dito nag Knight C3 para kung mag B5 man, may Knight takes B5. At dito nag C5, ayun, para maipang-destroy ka agad sa sentro. Pero tingnan nyo po kapansin-pansin ng mga pasakaling ideas dito na ina-apply ni Magnus, no? Parang hindi siya kinakabahan na baka mamaya di na niya mabawi yan. O kaya may mga capture dyan. So nakikita ko po dito ay Rook D1 para magamit ka agad na pang-pressure sa gitna. Nag-Knight D5, ayun, pang-atake sa Bishop at talagang kinakapture yan, capture at dito nag-castling. Halatang alam na alam ni Magnus ang linya na to mga kamatyas. Aware na aware siya kasi kung ako ang titingin dito at hindi ko alam yung bookline, yung theory, gusto ko dito mag-castling sa kabila eh. Para safe eh, di ba? Pero dito po, halatang parang kahit expose yung king talagang ginagawa. Kasi nga naman yung tore, merong kagad connect sa D-file. B5, Queen C2. Ayan. Dito kapansin-pansin mga kamatyas, hindi nabawi ni Magnus at hindi niya binawi talaga yung pawn down niya. Pero ang nakikita kong kapalit ay ang pagka-delay ng developments ng black, especially yung king nasa gitna pa. Yan ang kapalit. At ito pong novelty itong B5 ang novelty. Ayan, mapagbabaliktad ko. Novelty ito wala sa libro. Ang normal ay Bishop E7. Ayan, okay. So dito, nag-Bishop B7 si Duda. Ang basa ko dyan, kahit na bad move sa computer, ay para pigilan yung E4. Tipong, syempre may Bishop na kakapturin lang. Kasi ito yung paparating na malakas talaga ng puti. Since ang Black King ay nasa gitna pa. Para mas maging mapanganib ang Black King, kailangan mag-E4, lagyan ng Tory dyan, maka-atake sa gitna. Pero, Bishop B7, ang tamang tira po dito, ang mga tama, Knight B6 and Bishop E7. Balik tayo dito. Ano kaya naman ang good move na in-apply ni Magnus dito na talagang sang-ayon na sang-ayon ang computer engine? Pakiguess nyo, gawin nyo pong puzzle. Sa ilang sandali lang, tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat mga kamatyas. Congrats sa nakakita. Boom! E4 pa rin. Hindi rin pala maaawat yan. Sabog pa rin pala ang sentro. At nag-Bishop E7. Okay, kasi kung kakapturin po yan, D takes E4, magna-Knight G5 at talagang tuluyang magkakasabog-sabog yan. Delikadong delikado yan. Yung king nasa gitna pa mga kamatyas, no? Pagka ganyan. So, balik tayo. Nag-Bishop E7 at kumapture sa D5, nag-castling.
Okay, talagang naniguro si Duda na, naku mamaya ko nabawiin yan at baka mapahamak pa yung king sa gitna. Kaya nag-castling muna. Nag-rook HE1, ayun, centralize the rooks and nag-bishop F6. Dito mga kamatyas, baka mapatanong kayo, bakit hindi kinapture yung pawn sa D5? Meron kasing queen to F5. Ayun, may mga ganyan kasing kalikot eh. Threat yung bishop. Pabitin muna yung capture dyan, yung tipong magte-take effect yung tore sa D5. At halimbawa, tumempo bishop E6, kakapturein lang po. Ito yung nakahanda dyan. Oh. Capture, and kapag naging H8, knight to E5. Kapag kinapture yan, knight takes E5, D takes E5. Threat ang queen, at kapag nag-queen C8, ayun, may bitin. Pag naman pumunta dito, capture yon. Ayan, timplado sa madaling sabi. Sukat na sukat ito at ready ang puti mga kamatyas. Balik tayo sa ginawang bishop to F6, bishop D6, and kumapture na sa D4. Ayan, dito, kasi kung iiwas ang tore, kakapturein na ng buong buo yun. Imagine niyo po, may D5 na, may C5 pa. Kaya logically, talagang isasabay na ni Duda yan kasi talagang wala eh. Mas fatal siya pag binigay niya yung pawn C5 eh. Knight takes D4, bishop takes, rook takes, and the queen F6. Dinoble attack ni Duda. Yan. O, parang pag kumapture nga naman doon, may bitin din sa tore. O, pero dito mga kamatyas, merong hindi napansin si Duda. O, pero teka muna yan, bad move to ha. Dapat daw ang tamang tira is rook E8 lang. O, kumbaga parang ito hindi napansin ni Duda. Rook H4, ayun, may ganun na pala. May diretsong pamatyas na pala doon na kailangang i-address kagad yan, intindihin kagad yan. Kumbaga puso kagad ang tama niyan eh. O kaya nag-H6, kinapture na yung tore, capture, and nag-rook F4, atake sa queen, at nag-queen D6, nag-rook to D4 para wag munang basta-basta ibigay yung paspon. Nag-knight C5, ayun no, may sundot sa D3, nag-bishop to F1, rook D8, okay, patong-patong lang, queen D2, saan pupunta yan? Doon, possible. At possible din po na, ayun, kahit papaano may extra protection. At nag-queen to B6. Queen B6, mukhang pupunta yata dito. Hindi rin eh. Queen E3, okay, iwas lang. And bishop takes D5, yun lang. Okay. Na bad move po dito si Duda. Again, dapat daw ang tamang tira ay bishop C8, o kaya rook ang pang-capture, o kaya queen to A5. Yan po ang mga notable moves na dapat gawin, no, para hindi ganun kalaki ang lamang dito ng puti. O, bishop takes D5, at dito po mga kamatyas, pakiguess nyo, this time, brilliant move naman ang binitawan ni Magnus. At sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Bishop G2. Perfect move. Sakto pala yan. Oo nga, no? Capture, bitin yung knight. Saktong-sakto. At kumapture. At tinanggap na. Takes. So maliwanag. Quality up. Bishop H3. So ang habol na lang po dito ni Duda ay kahit papaano, wag bumagsak dapat yung mga pawns na yan. At mapagtibay niya sa pamamagitan ng kanyang light square bishop. Pero wala eh. May pamwersa talaga si Magnus eh. Queen A5 para sundot ng atake. Nag-rook E3. Yun lang. Yun lang. Dito kasi na-realize si Magnus, ang plano niya kasi kung kakapturin yung pawn sa A2, imagine niyo po, may rook A3, kulong ang queen sa A2. Imagine niyo yun, kulong. Walang tatakbuhan. Yan. Pero kung accurate ang pag-uusapan natin, mas mainam daw po ang rook to D1. Yan, halimbawa, capturein yung A2, rook D8 check, king H7, o tapos may queen E4 check, pwersado, ano bang gagamitin natin? Pangharang o. Let's say F5 ay magku-queen E6. Ayun, may mga check doon, angat, then rook D6. Ngayon, kung check naman dito, king C2 lang, wala bang mga likot-likot na check? Gaganon lang. So walang check sa D1 dahil may tore. Okay, safe yan, safe mga kamatyas. Balik na tayo no sa nangyari. Nag-rook to E3 si Magnus,
and nag-bishop to e6. Ano plano? Magsi-c3 yata, mga ganun. Nag-queen d6, okay? Anytime, di pwedeng capturein. Laging may kulong. At nag-c3 na. Yun. This time, di lang bad move ang binitawan ni Duda. Blunderacious pa, mga kamatsas. Medyo masakit-sakit yung tirang, lalo na may ganyang simbolo, no? Blunderacious yan eh. Ang dapat daw ay bishop f5, mga kamatsas. Bishop to f5, okay? O kaya king h7. Prophylactic move lang muna. Iwas lang muna. O pero dahil nag-c3, rook takes c3, b4, okay, tiniret muna ang tore, rook c6, another bad move by Magnus. Ayun. Dapat daw accurate ay rook c5, queen takes a2. Tingnan nga natin ito, mga kamatsas, para matuturin tayo sa defense side, no? Kung ano yung mga magandang gamitin pang depensa. Ayun, sabay ganun lang pala. Oh. Pag chumek dito and simple king dito lang. Oh. Mga ganun, mga kamatsas. Okay? So, pero dahil nag-rook c6, b3. Ayan. b3, okay. Atake sa pawn a2. At, ayun. Rook takes a6. Check dito. Parang ang gulo pa, no? Queen e1 check, harang, and capture. At dito kumapture. Wala bang mga check-check? Nakakatakot, parang matatangay ang tore pagka nagkaroon double check, no? Or double attack. Pero wala naman. Check, ganun. Kinapture. So, kung titingnan nyo po evaluation bar, almost equal. So, ang ganda ng ginagawa din ni Duda. Queen to f1. Check. King a1 at nag-queen c2. Wala na talaga. Dead balls na, mga kamatsas. Dapat daw ang accurate play dito is g6, mga kamatsas. g6, ayun. Bakit may kinalaman? Bakit may kinalaman ng g6? Kasi may ganito. Boom. Kung naka G6, walang queen B1 na pamuwersang pangpalit ng queen to queen. Di ba? Nadali pa. Nadali yung queen. O, di wala ng panggulo. Ayan, nag-king C1, king G6, at nag-king D2, king G5. Okay, paalis sa bishop, iwas. Ayun. May pang-puwing eh. Kung wala sana yung pawn na yan, malaki chance sa tabla. Pero dahil may extra pawn pa at yan ay pass pawn, mabigat yan. Mabigat yan, mga kamatsas. So, dito po ay nag-resign na si Duda. Bakit? Pag nag-king d6, may check. Ganon, kakapturin lang. And pag kinapture, unstoppable yung pass pawn. Okay, mga kamatsas. So, yan po ang game 1 nila. At itong game 2, ang condition, kailangan manalo na si Duda para umabot pa sa tiebreaker games. Otherwise, kung tabla lang. Okay, pag-aralan natin. Black naman si Magnus at tinirahan ni Duda ng e4, e5, knight f3, knight c6, bishop c4, h6. Ayun, nagpabitin muna. Castling, bishop c5. Pero ito po ay Giocopiano na. c3, yan, normal na nakikita natin. Para may d4 mamaya. Nag d6, b4, bishop b6, pinag-aatake kagad. At nag a6 at nag knight bd2 at nag castling h3 para walang bishop g4. Nag knight e7, usually po nililipat yung knight dyan sa kabila. At nag d4 na, okay? Para masolid ang sentro. Knight g6, okay, protection sa e5 at kumapture sa e5. Okay? So pag capture po dyan, bad move at lumalabas novelty na bad move. Ayan. Kasi ang old line na palagian ay rook e1. Yan ang natural na ginagawa dyan, mga kamatsas. Pero itong capture ni Duda ay binadmoban. Kasi parang binuksan eh. Parang nabuksan yung diagonal. Ano? Parang ang laking bagay nun sa black eh. Knight h5. Ayan na nga po si Mr. Attacking Magnusing. Ayan. Magna Knight f4 at the rook a2. Another questionable plan by Stockfish. Kinu-question ni Stockfish. Bakit dyan? Narinig nyo na naman si Stockfish. Ang dapat daw moves dito ay knight f1, a5, at bishop to f1. Okay, yan ang mga choices na matibay para sa puti. Pero itong rook a2, nag-queen f6, good move. Knight f1, okay, syempre para makawala na rin ang bishop. Rook to d8, rook d2, sangga, capture, and knight hf4. Okay, threat ang g2, threat ang h3, so may pressure dyan. Pero ang accurate daw ay ito na miss ni Magnus. Oh, nagkakamali din si Magnus no? Pero ito malalalim na kasi ito, pang computer eye view na kasi ito eh.
Sabay knight h4 lang daw. Wow! Ang lalim. Pasensya na po kayo ha, may pumupukpok sa tabing bahay namin, may nagbabarena, baka pumasok sa mic kahit na meron po kong noise reduction. Pero ayan, pasensya na po ha. Pagtiyagaan nyo na lang muna. Knight h4, okay. Didepensahan ano kasi pagka kinapture po, may capture dun eh, diretso matchas ka agad eh. Queen g1, may bishop eh. Okay? So pag nag knight 1 h2, ang gagawin ay rook to d8. May mga ganun lang o parang i-freeze ano na walang magawa ang puti. Ayun. Parang almost sugswang ang puti dito mga kamatsas. Okay, balik tayo. So nag knight hf4, a5, bishop a7, nag bishop to e3. At dito mga kamatsas may inihatol na brilliant move si Magnus. Nakita niya ang perfect move dahil sa bad move na bishop e3 na yan ni Duda. Ano kaya yung brilliant na yon? Pakiguess nyo uli sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita ng bishop takes h3. May brilliant sacrifice na pala. At kinapture, capture, king h2 and ay grabe, ganun pala yon. Ganun pala yon. Okay, ang ganda rin ng ginawa ni Duda. Perfect pa rin. Kasi kung kakapturein, anong meron? Pag kinapture, bishop takes f2. O kasi pagka gumanon kasi, madidisconnect yung knight eh. Ayun. Ako, pasensya na kayo sa barena. Ang lakas oh. Sana hindi marinig dito sa mic. Nag queen e2. Bishop takes, knight takes. Queen f4, check. King g1, queen g3, check. Aba, sunod-sunod. King f1, nag-knight takes e4 naman dito si Magnus Pinadmuban. Ayun. Accurate po is dito pala. Grabe. Pag kinapture kasi, bitin yung knight. Pag kinapture ng bishop, may knight to f4. Ow! Grabe, aw na aw. Ayan oh. May ganun pala. Ayan ang mga masarap matutunan no? Sa mga malalakas na players, mga kamatsas. No? Oh, ako di ko abot yung mga ganun. Wala na, mga kagaya lang nila Magnus makakagawa nun. Knight takes e4 at ayun, ako nakabira. Nakabira ng brilliant. King h7, another bad move by Magnus. Kasi po kung kakapturing niya ito, for example, may queen c4 check and kuha din yon. Timplado. Okay, kumbaga, sukat. O, balik tayo sa king h7. Knight f5, wala na talagang. Boomy na. Boomy si Duda sa knight f5 na yan. Dapat daw po ang tira ay dito sa kabila, knight g4. Yan pala accurate. Bakit? Pag kinapture ito, queen takes e4. Queen takes e4, rook takes e4. Yan. Okay? So, lamang. Lamang ang puti. Pero balik tayo sa knight f5. Ayun, dito. Talagang kumbaga sa ano, may tumpok-tumpok na pyesa, buhol-buhol na no? Pero maliwanag kay Magnus, nakita niya ang klarong knight f4. Pag kinapture, may queen g2 matchas. Pag kinapture yan, capture din ng knight, double, tangay pa rin ang reyna. Grabe talaga, sukat na sukat to. Grabe. Takes. At nag-rook f8 muna si Magnus. Ayun, bad move din. Dapat daw po tira, capturein na talaga. Okay, pag kinapture and then G6, lamang pa rin ang black dito sa gantong endgame mga kamatsas. Kasi po, ang kapalit ng 2 minor pieces sa torre ay 3 pawns yan eh. 3 pawns, ang dami niyan. So, definitely, delikado. So, rook f8. Nako, panay ang bira ng barena. Pasensya na po. Inaatake rin tayo dito ng tunog. Knight takes e5, capture, and g5. At dito po, bishop h5, then king g7. So, dito po, ang condition kasi, tatabla na lang ni Magnus. Panalo na siya sa match. First to make 1.5 eh. Diba? O, kaya dito, talagang, kumbaga sa ano, kailangang magwala. So, paano ka makakapagwala kung ganito na meron pang 2 pawns kasi na matindi. Ayun, no? May pambawi eh. Oh, bawi eh. Oh, check. Ayun.
Gumanon. O, push. May panggulo eh. Kung wala tong pawns na yan, maari pa eh. Na may panalo pero dito wala po eh. Napakahirap niyan. Kumbaga. O yan, pakita ko. Okay, pag kinapture yan, bitin din yon. Ganon, ganon. Ayon. 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 Ah! Okay. Bishop na lang natira. And insufficient material. Kung tawagin, tabla po talaga. So congrats kay Magnus. Matapos niyang talunin si Abdu Satorov. Napaharap siya kay Jan Kirstov Duda. At si Magnus po, pasok na sa next stage. Kaya yan po ang aabangan natin mga kamatsas. Okay, so yung iba pang mga nakapasok, yan po ang mga isusunod natin mga kamatsas. So kuha lang ako ng space. Patapusin ko muna yung mga gumagawa para hindi maingay. Nakakailang din talaga. Maraming salamat po. And ito yung mga shoutout natin mga kamatsas bago po tayo magtapos sa ating video. Shoutout kay Nilo Bandik. Ayan, perfect ang kanyang kasagutan. Yung Quintex G6 Sacrifice. Kay Salm David Planas. Kay Efren Mabini. Shoutout. At kay Jexter Dungay. Kay The Kings of Kings. Yan. And sino pa ba mga nakasagot? Kay Purita Lazaga. NJDJ2. At kay Kimo Garcia. Kimnoe Garcia. Yan, sorry. Kay Emmanuel Prado Jr. Kay Image TV. Kay Arnold Corbeta. Yan, sino pa mga nakasagot? Kay Cedric Pabiana, mga suki, oh. Anthony Candia. Ayun, congrats po at shout out. Ayan sa mga lahat ng mga nag-comments. Thank you so much. Malaking suporta po yan. At malapit na ang ating federated rapid tournament na gaganapin po sa Santa Rosa, Laguna, Vista Mall, mga kamatsas. Magkita-kita tayo dyan. Di man kayo makapasok sa registration, pwede naman kayong manood doon, mga kamatsas. Okay, magla-live streaming tayo doon. Kaya mapapanood ng buong Pilipinas maging ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig. So abangan nyo po, August 2 yan, malapit na each Saturday mga kamatsas. Maraming salamat po. Kita-kits!